Hindi ako namatay. Saan ito? Ganoon pala. Muling pagsilang ng Phoenix. Ako ay muling isinilang sa isang kapangalan na walang kwentang anak ng Marquis. Buwisit na babae, bumangon ka na, at maghilamos at mag-ayos. Si Prince Ning ay naghihingalo na. Kailangan mong pakasalan siya ngayon para sa kasal na pampagaling. Kung mahuhuli ang oras, papatayin kita. Walang kwenta. Kasal na pampagaling. Sa utos ng langit, ang emperador ay naguutos. Si Zhongran, lehitimong anak ng Marquis Zhen Yuan, banayad at mabait, at si Prince Ning Mujinning. Ang kanilang kapalaran ay kaya't ipinagkakaloob na pakasalan si Prince Ning, agad na ikasal, para sa kasal na pampagaling sa Prince Ning. Ipinag-uutos. Mabuhay ang emperador. Mabuhay, mabuhay. Naghihintay na si Prince Ning. Kung madelay ang oras, kaya nyo bang panagutan? Ang oras ng kasal na pampagaling ay kinalkula ng mga astrologo ng imperyo. Kung madelay ang oras, at kung si Prince Ning ay magkaroon ng anumang aksidente, ang buong pamilya ng Marquis ay papatayin, hindi sapat para mabayaran. Ihahatid ko na ang aking anak sa sedan. Huwag magmadali. Pupunta ako. Gusto ko ring makita ang maalamat na si Prince Ning kung ano talaga ang itsura niya. Buti naman at nakinig ka. Kung maglakas loob ka na gumawa ng gulo sa palasyo ng Prince Ning, hindi kita patatawarin. Chongqing Shan, akala mo kaya mo pa akong kontrolin? Ako, si Zhongran, ngayon ay aalis sa palasyo ng Marquis? Sa hinaharap ay babalik, at tiyak na gagawin ang sambahayan ng Marquis Zhen Yuan na lubos na magulo. Nakarating na ang oras, buhatin ang sedan. Narinig mo ba? Si Zhongran ay isang malas na tao. Mula bata ay pinatay na niya ang sarili niyang ina. Inihagis sa probinsya sa loob ng 16 na taon. At ngayon ay ipinapadala para ikasal kay Prince Ning para sa kasal na pampagaling. Nakakaawa talaga. Ito ay kanyang kapalaran. Si Prince Ning ay nakoma ng isang buwan. Lahat ng manggagamot ay nagsabing wala ng pag-asa. Ang kasal na pampagaling na ito ay talagang ipapapatay siya. Si Zhongran na ito na ikasal doon ay tiyak na walang magandang kahihinatnan. Ang espiritu ng mundong ito kahit na manipis. Ngunit ang aking kaluluwa sa yugto ng gintong ubod ay narito pa. Basta i-activate ko ang Fen Tianjue, ang bilis ng paglinang ay tiyak na lalaki ng mabilis. Isuot mo na. Malapit na ang oras. Huwag nang mag-atubili. Kung madelay ang oras, lahat tayo ay pugutan ng ulo. Ituro ang daan. Unang pagyuko sa langit at lupa. Ang dalagang ito ay talagang malas. Ikalawang pagyuko sa mga magulang. Pagyuko ng mag-asawa sa isa't isa. Nagising ang prinsipe! Nagising ang prinsipe! Talagang nagising ang prinsipe! Ano? Runner, Tinawag niya akong Runner. Bakit ang boses na ito ay pamilyar? hinanap kita ng 16 na taon. 16 na taon. Sino ka? Paano mo alam ang pangalan ko? Magkakilala ba tayo? Prinsipe, kagagaling mo lang sa pagkagising. Mahina pa ang katawan mo. Huwag kang masyadong magalit. Humiga ka na at magpahinga sa masayang araw na ito. Huwag mo naman saktan ang sarili mo. Umalis ka. Ay prinsipe, huwag kang magalit. Aalis na po ako. Runner, huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Sino ka ba talaga? Bakit ganyan? Ang tingin mo sa akin? Sa buhay na ito, hindi na kita hahayaang makaranas ng anumang paghihirap. Sinong mga api sa iyo, papatayin ko siya. Sa buhay na ito, ang ibig sabihin ng sinabi mo ay, ano? Pinabati kita, Prinsipe. Congratulations, Prinsipe. Ang pulso mo ay mahinahon at malakas. Ang katawan mo ay wala ng malaking problema. Ito ay tunay na himala. Bilang isang manggagamot sa loob ng ilang dekada, hindi pa ako nakakita ng ganitong himala. Runner, manatili ka. Manatili sa tabi ko. Huwag mo akong iwan, kailanman. Prinsipe, ang babaeng ito ay ipinadala ng Marquis para sa pagpapalayas ng malas, hindi kilala ang pagkatao. At kumakalat ang balita na siya ay isang malas magdadala ng kamalasan sa palasyo. Marahil hindi nararapat na manatili sa tabi mo. Hayaan mo siyang bumalik sa Marquis. Walang galang. Ang aking prinsesa kailan naging ikaw.
Isang alipin ang makialam. Prinsipe, patawarin mo ako. Nag-aalala lang ako sa iyong kaligtasan. Ako rin para sa ikabubuti ng palasyo. Ang reputasyon bilang malas sa buong lungsod. Sino ba ang hindi nakakaalam? Siya ang aking lehitimong prinsesa ang may bahay ng Ning Palace. Mula ngayon, ang lahat ng tao sa Ning Palace ay susunod sa kanyang utos. Sinong magsasabing siya ay malas ulit? Sinong hindi gumagalang sa kanya? Papatayin ko agad. Hindi ko gagawin. Hindi ko na uulitin, Prinsipe. Maawa ka. Narinig niyo ba lahat? Opo, susunod po. Nagpapakumbaba po. Prinsesa. Mabuhay ang prinsesa. Prinsipe, huwag mong gawin. Siya talaga ay malas. Ikamamatay mo. Nakikiusap ako sa iyo. Para sa ikabubuti ng Ning Palace. Nang matagal na panahon, paalisin mo siya. Tao! Kinaladkad siya patayin sa pamamagitan ng pamalo. Sandali. Ranerano? Ang pagpatay sa kanya ay sobrang mabuti alisin ang kanyang kapangyarihan. Baliin ang kanyang mga binti. Itapon siya palabas ng palasyo. Hayaan siyang magmakaawa sa lansangan para malaman niya kung ano ang dapat sabihin. At kung ano ang hindi dapat sabihin. Mabuti gawin natin ang sinabi ng prinsesa. Gawin ito. Aray, Prinsipe, maawa ka. Prinsesa, maawa ka. Ang aking mga binti, aray. Ipagbigay alam ko. Prinsipe, prinsesa, ang pangalawang anak na babae ng Marquis, Jen Yuan Zhongdai-er, nagdadala ng higit sa 10 kahon ng dote. Prinsipe Ning, nagising na kayo. Napakagaling. Alam ko na, mapalad kayo. Tiyak na walang mangyayaring masama. Si Dai-er ay laging nananalangin para sa inyo. Umalis ka! Raner, pagod ka ba? Sasamahan kita sa silid para magpahinga. Prinsipe Ning, hindi ninyo siya maaaring pakasalan. Siya ay isang malas. Papatayin niya kayo. Ako ang tunay na umiibig sa inyo. Pakasalan ninyo ako. Paglilingkuran ko kayo ng mabuti. Ang posisyon ng Prinsesa Ning, karapat-dapat ka bang maghangad? Hindi ka ba tumitingin sa sarili mo? Anong klaseng tao ka? Jongran, sobra ka na. Pumalo ka ng anak ko. Ngayon, papatayin talaga kita. Ikaw na suwail na anak. Ang prinsesa ko. Ano kung pinalo niya ang kapatid na babae? Kung magtataas ka ng boses sa prinsesa ko, papatayin kita. At ang buong angkan ng Genuine Hofu. Hindi po, patawarin po ninyo ako, Prinsipe. Ang anak ko ay walang modo na insulto niya ang prinsesa. Dadalhin ko na siya. Dadalhin ko na siya. Zhong Qingshan, dalhin mo ang anak mo at umalis sa Ningwang Mansion. Kung hindi, isa sa publiko ko ang relasyon ni Chen Shi at ng katiwala. Ipapakita ko sa buong kabisera kung paano ng babae. Ang asawa ng Zheng Yuan Hofu para maging katatawanan ang Zheng Yuan Hofu sa buong kabisera. Ikaw, paano mo nalaman? Nagbibintang ka. Kung gusto mong walang makaalam, huwag kang gagawa. Bibigyan kita ng isang oras. Dalhin mo ang mga tao mo at umalis sa Ningwang Mansion. Runner, sa susunod, nandito ako. Walang mang-aapi sa iyo. Sino ang mag-aapi sa iyo? Papatayin ko siya. Hindi ko kailangan ng proteksyon ng iba. Kaya ko silang harapin mag-isa. Alam kong malakas ka, pero gusto ko lang protektahan ka. Tikman mo tong isda. Inalisan ko na ng tinik. Salamat. Prinsipe, prinsesa, may dumating mula sa palasyo. Iniutos ng reyna na pumunta ang prinsesa sa palasyo bukas. Ang sugo ay mukhang hindi maganda. Malamang masama ang intensyon ng reyna. Pumunta sa palasyo bukas para makipagkita sa reyna. Huwag magkamali. Narinig mo ba? Sa wakas nakuha ko na. Inay, ano ba ito? Ang init ng jade, ang phoenix na ito, napaka-realistiko ng ukit. Parang buhay. Bakit? Kapag hinawakan ko ito, may resonance sa katawan ko. May lihim ba ang jade na ito? Mag-ingat kay Lin Shi. Si Lin Shi, tumutukoy ba kay Lin Hongqiang? Ito ay ang simbolo ng lahi ng Phoenix. Kilala mo ba ang jade na ito? Tanging ang mga mula sa lahi ng Phoenix direktang angkan ang makapagpapakintab nito. Raner, ikaw ay isang inapo ng lahi ng Phoenix. Lahi ng Phoenix? Paano mo nalaman? Sino ka ba talaga? Ano pa ang alam mo? Runner, may mga bagay na hindi ko pa masasabi sa iyo ngayon. Kapag dumating na ang tamang panahon, ang lahat ay sasabihin ko sa iyo. Maniwala ka sa akin, hindi kita sasaktan. Paano kita maniniwala? Ang alam mo tungkol sa akin ay lubos na malinaw. At ako naman tungkol sa iyo ay walang alam. Sumusumpa ako sa langit. Kung may kasinungalingan akong sinabi sa iyo, sana'y tamaan ako ng kidlat at mamatay ng masama. Bukas papasok sa palasyo, sasamahan kita.
Ang reyna na iyon ay mapanlinlang at malalim ang pag-iisip at malupit ang pamamaraan. Tiyak na hindi niya kapalalampasin. Mag-ingat ka. May utos ang mahal na reyna na pumasok sa palasyo at humarap kay Prinsipe Ning. Mangyaring umalis na. Lapastangan, ang aking prinsesa. Hindi ninyo basta-basta matawag at pigilan. Walang problema. Kaya ko mag-isa. Hintayin mo ako dito. Kung sa loob ng kalahating oras hindi pa ako lumalabas, pumasok ka kasama ang mga tao. Raner, mag-ingat ka. Kung may mga api sa'yo, sabihin mo agad sa akin. Sugod ako kasama ang mga tao. Sisirain ang palasyo. Ililigtas kita. Huwag kang mag-alala. Ang taong makakapanakit sa akin ay hindi pa ipinapanganak. Mahal na reyna ay nagpapahinga. Maghintay ka rito. Kung kailan gising na ang reyna, saka kanya tatanggapin. Sige, dito na lang ako maghihintay. Gusto akong takutin? Sakto. Gagamitin ko ang espiritual na enerhiya dito para magsanay at sumulong. Lapastangan na Jongran. Tinatawag ka ng reyna. At nangahas ka rito na magpahinga at matulog? Mukhang sawa ka na sa buhay mo. Nagsasanay ako, hindi natutulog. At saka, ako ang prinsesa ng Ning, isang babaeng may katungkulan sa korte. Ikaw, isang maliit na alilang babae. At nangahas kang sumigaw sa akin? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Ikaw, lapastangan ka. Ito ang palasyo, hindi ang iyong Ning Wangfu. Eh ano ngayon? Ihatid mo ako. Lapastangan na Jongran. Nang makita ako, bakit hindi ka lumuhod? Mayroon ka bang respeto sa akin bilang reyna? Wala ka bang takot sa batas? Ako ay hinirang ng emperador na maging prinsesa ng Ning, isang babaeng may katungkulan sa korte. Lumuhod lamang ako sa langit, lupa, emperador, magulang, at guro, hindi sa reyna. Kahit na ang reyna ay ang pinuno ng 6 na palasyo, hindi siya ang aking emperador. Hindi rin ang aking magulang. Bakit ako luluhod? Ikaw, ang kapal ng mukha mo at nangahas kang mawalang galang sa akin. Mga bantay. Ilahin siya palayo, bigyan ng 30 palo. Tingnan natin kung ang bibig niya ay mananatiling matigas. Ito. Ano ito? Wala kayong silbi. Umalis kayo. Jongran, ang kapal ng mukha mo. Ang reyna ay ang namamahala ng 6 na palasyo. Siya ay nakatatanda mo at hindi mo siya niluhuran. Mukhang sawa ka na sa buhay. Prinsesa, may panahon ka pang turuan ako. Mas mabuting alagaan mo ang sarili mong nobyo. Anong ibig mong sabihin? Nabalitaan ko, kagabi ay pumunta na naman siya sa Yihong Yuan at may isang babaeng nagngangalang Xiao Kui. Nag-away sila ng todo. Pinalo siya hanggang sa namaga ang mukha. Nawalan pa siya ng 2 ngipin sa harap. Ang pangyayaring ito, alam na ng buong lungsod. Hindi ba alam ng prinsesa? Kasinungalingan. Pinandidirihan mo ako. Ang nobyo ko ay hindi pupunta sa ganyang kahalay na lugar. Kung nagsisinungaling ba ako, prinsesa, tanungin mo ang sarili mo. Ah, oo nga pala. Narinig ko rin na ang babaeng si Xiao Kui ay buntis sa anak niya. Bukas daw ay pupunta sa palasyo mo para kumilala ng pamilya. Sa oras na iyon, ang buong lungsod malalaman na ang nobyo ng ating mahal na prinsesa ay nagbuntis sa isang puta. Iyan ay isang napakalaking tawa. Tumahimik ka. Ikaw na masamang babae. Papatayin kita. Rua. Rower. Ang aking Rower. Reyna, sayang lang ang lakas mo. Siya ang unang bumunot ng espada para patayin ako. Depensa ko lang iyon. Dumating ang emperador. Anong nangyari? Ang ingay-ingay. Anong klaseng pag-uugali ito? Emperador, gawin ninyo ang katarungan para kay Roer. Ang Jongran na ito ay masyadong bastos. Siya ay naglakas loob gumalaw sa Kuning Palace. Pinutol pa niya ang litid ni Roer. Ang sinabi ng reyna ay totoo ba? Alam mo ba ang iyong kasalanan? Mahal na hari, pakitingnan ninyo. Ang prinsesa ang unang bumunot ng espada at sinaksak ako. Gusto akong patayin. Depensa ko lang iyon. At saka, pinutol ko lang ang kanyang litid. Hindi ko naman siya pinatay. Kung gusto ko talaga siyang patayin, ngayon ay isang bangkay na. Tama na. Ang bagay na ito ay si Roer ang mali sa una. Si Jongran ay walang kasalanan dahil sa pagtatanggol. Hindi na ito uusigin. Mahal na hari, paano ninyo masasabi iyan? Si Roer ay nasugatan. Nang ganito, paano ninyo hindi siya parurusahan? Kung hindi si Roer ang unang gumalaw, paano sasaktan ni Zhongzai siya? Pinalaan ko na kayo noon pa na huwag guluhin si Zhongzai. Ngunit sinuway ninyo ang aking mga salita parang hangin lang. Ngayon, ayun nagdusa kayo sa inyong ginawa, sino ang masisisi? Ngunit mahal na hari, Tahimik.
Zhongzai, ayos ka lang ba? Nasugatan ka ba? Salamat sa pag-aalala. Mahal na hari, maayos naman ako. Mabuti. Ikaw ay napakatapang hindi natatakot sa panganib. Hinahangaan kita. Itatalaga kita bilang prinsesa ng Anle. Bibigyan kita ng gintong plake. Malaya kang makakapasok sa palasyo. Hindi mo kailangang yumukod sa mga opisyal simula ngayon sa dakilang tiyan. Walang sinuman ang makakabastos sa iyo. Salamat sa biyaya, mahal na hari. Mahal na hari, huwag po, huwag. Si Zhongzai ay sumuway sa nakakataas at sinaktan ng prinsesa. Hindi siya parusahan, ay awa na sa labas ng batas. Paano pa siya itatagal bilang prinsesa? Ito ay magdudulot ng pagtutol ng lahat. Ito ay paglabag sa batas at kaayusan. Mahal na punong ministro kanina, ang prinsesa ay bumunot ng espada at sinaksak ako. Bakit hindi ka nagsalita? Ngayon, depensa ko lang ito ay agad mong sinisisi ako. Sa paningin ba ng punong ministro ang buhay ng maharlikang pamilya lamang ay buhay? Ang buhay naming mga ordinaryong tao ay parang damo lamang? O ang punong ministro at ang reyna ay may lihim na relasyon? Kaya't ganoon masigasig na ipinagtatanggol siya. Paninirang puri. Ikaw, Mga guwardiya, ihatid ang ministro at tawagin ang manggagamot. Zhongran, sumama ka sa akin sa opisina. May sasabihin ako sa iyo. Opo, Kamukha mo siya. Parang iisa lang. mahal na hari? Sino ang tinutukoy ninyo? Kanino ako kamukha? Siya ang babae na pinakamamahal ko sa buhay. Kung buhay pa siya, dapat kasing edad ka na niya. Sino siya? Nasaan siya ngayon? Ano ang relasyon namin? Huwag na nating pag-usapan niyan. Zhongran, may talento ka ba sa pagsasanay? Sumasagot, mahal na hari. Ang iyong lingkod ay marunong lamang ng kaunti. Noong bata ako, sumunod ako sa isang matandang monghe sa probinsya at nag-aral ng ilang araw. Kahit kaunti lang, ayos lang. Ito ay isang aklat ng pagsasanay. Ang tawag ay Fentianjue. Dalhin mo at sanayin ng mabuti. Kung may hindi ka maintindihan, maaari kang lumapit sa akin anumang oras. Ito, paano ito posible? Ito ay mula sa lahi ng Phoenix, pinakamataas na sining ng pagsasanay. Sa nakaraan kong buhay, sinanay ko ang sining na ito. Paano nagkaroon ng emperador ng sining ng lahi ng Phoenix? Ano ba talaga ang relasyon niya sa aking ina? Salamat sa regalo, mahal na hari. Zai, kamusta? Pinahirapan ka ba ng reyna? Wala ka bang sugat? Wala akong problema. Gusto akong gipitin ng reyna, ngunit ako ang pumutol ng litid ng kamay ng prinsesa. Ano? Pumutol ka ng litid ng kamay ng prinsesa? Paano matatahimik ang emperador? Hindi ako pinarusahan ng emperador. Sa halip ay ginawa akong prinsesa ng Anle. Binigyan ako ng gintong medalya. At, binigyan din niya ako ng isang kopya ng Fentianju. Ito. Napakabuti naman. Ang mahalaga ay okay ka. Mula ngayon, huwag kang mag-isa na pumasok sa palasyo. Mababahala ako. Paano nagkaroon ng emperador ng sining ng pagsasanay ng lahi ng Phoenix? Ano ang relasyon niya sa aking ina? Baka may kinalaman ang emperador sa pagkamatay ng aking ina. Sa wakas, nakalusot na ako sa ika-4 na antas ng Chi Refining. Ang Burning Heaven art na ito ay talagang mapang-api. Prinsesa, mayroong kagyat na ulat militar. Pumasok ka at sabihin mo. Prinsesa, hindi maganda ang balita. Biglang sa labas ng kabisera lumitaw ang isang babaeng nagpapakilalang santa. Kaya niyang tawagin ang hangin at ulan, magpagaling ng mga may sakit. Ngayon, libo-libong tao ang sumasamba sa kanya bilang Diyos at yumuyukod sa kanya. Santa? Tumatawag ng hangin at ulan? Oh, at lihim kong sinisiyasat. Natuklasan na ang santa na ito, ang hugis at boses, ay parang kay Lin Wanju, eksaktong kamukha. Ang santa na iyon, ano ang itsura niya? Ano ang mga katangian? Prinsesa, ang santa na iyon ay nakasuot ng puting mahabang damit. May makapal na puting belo sa mukha. Hindi makita ang eksaktong mukha. Pero sa boses, mukhang bata pa. Mga 16 o 17 taong gulang. At saan-saan siya nagpapakilala bilang santa na reinkarnasyon ng Phoenix Clan, isinugo ng langit upang iligtas ang mga tao ng Great Qian. 16 o 17, puting damit, belo, reinkarnasyon ng Phoenix Clan, bukod kay Lin Wanzu, sino pa ba? Hindi ko inaasahan na siya rin pala ay kasama ni Lin Hongqiang muling isinilang. Sa nakaraang buhay, ninakaw niya ang aking spiritual root. Sa buhay na ito ay nagpapanggap pa siyang santa ng Phoenix Clan na manloloko. Ihanda ang karwahe. Gusto kong personal na harapin siya. Tingnan natin kung anong laro ang gagawin ng
Pekeng Santa na ito sa harap ng aking mga mata. Nagpakita ang Santa. Pagpalain tayo ng Santa, magkaroon tayo ng magandang panahon. Ham. Umuulan. Talagang umuulan. Ang mababang uri ng water control spell na ito. Pinanghahawakan mo pa at ipinagmamalaki? Nakakahiya! Ang ginagamit niya ay ang ugat na espiritual ng apoy na ninakaw niya sa akin sa nakaraang buhay na sapilitang ginawang singaw ng tubig. Lin Wanju, ang iyong mga mata na puno ng inggit, makikilala ko kahit maging abo ka. Babaeng demonyo. May babaeng demonyo na gumagawa ng masama dito. Nagbabalak sirain ang himala. Kidlat mula sa lupa. Ulap mula sa langit. Dumating na ang langit na kidlat. Nagalit ang Santa. Dumating na ang parusa ng langit. Sino ang mayabang na naglakas loob na galitin ng Santa? Huliin ninyo siya. Jongran, sa nakaraang buhay, nalalamangan mo ako sa lahat. Sa buhay na ito, hahayaan kitang sa harap ng lahat. Maging sunog na uling mula sa langit na kidlat. At mawalan ng puri. Ito. Paano ito posible? Paano mo nahawakan ang aking langit na kidlat nang walang anuman? Imposible ito. Talagang imposible. Ang pag-arte mo ay napakababa ng uri. Lin Wanju, ang munting daya mo ay gusto mo ring gamitin sa harap ko? Nagmamagaling ka sa harap ko. May kapal ka ng mukha na magpanggap na Santa ng Phoenix. Tingnan mo ang sarili mo. Ano ang itsura mo? Sino siya? Bakit alam niya ang pangalan ng Santa? Baka naman peke ang santang ito. Mukhang ganon. Yung babae kanina isang galaw lang. Pinatay ang kulog. Mas malakas pa sa Santa. Huwag kayong maniniwala sa kanya. Siya ay isang bruha. Magdadala siya sa inyo ng kapahamakan. Patayin ang bruhang ito. Protektahan ng Santa. Magdadala siya sa atin ng kapahamakan. Batuhin siya. Protektahan ng Santa. Mamamatay ka! Ikaw, paano mo nagawa sa mga tao gumamit ng masamang mahika? Dumating na ang emperador. Mabuhay ang emperador. Mabuhay. Emperador, dapat kayong gumawa ng hustisya para sa akin, isang mahirap na babae. Emperador, sinira ng bruhang ito ang aking ritual para sa kapakanan ng dakilang tiyan. Kanina ay gusto pa niyang saktan ako at patayin ako. Siya ay isang masamang palatandaan. Magdadala siya sa buong kabisera nang walang katapusang kasawian. Aw? Sinasabi mong ikaw ang Santa? May ebidensya ka ba? Oo, mayroon. Mayroon akong ebidensya. Emperador, tingnan ninyo. Ito ay mula sa lahi ng Phoenix, pinakamataas na simbolo. Tanging ako ang tunay na Santa. Emperador, tanging ako ang makapagbibigay ng biyaya sa dakilang tiyan ng saganang ani. Iabot mo rito. Itago mo na. Dahil ikaw ang Santa, sumama ka sa akin sa palasyo. Magsasabi ako na magpatayo ng templo ng Santa para sa iyo, para manatili ka sa palasyo at magsanay ng mabuti, para manalangin para sa dakilang tiyan. Salamat sa biyaya ng Emperador. Mabuhay ang Emperador. Mabuhay. Emperador, siya ay hindi talaga. Jongran, alam kong peke siya. Iwanan mo siya. Hayaan nating mahuli ang mas malaking isda. Tiyak na may tao pa sa likod niya. Huwag munang gumalaw. Bumalik sa palasyo. Kaya pala siya ay isang bruha. Paano siya nangahas, nasaktan ang Santa? Oo nga. Sabi nila, mula pagkabata pinatay ang ina. Siya ay isang malas. Ran, ayos ka lang ba? Yung Santang iyon. Si Lin Wanzu ba? Siya nga. At alam na ng emperador na peke siya.
pero sinadya pa rin niyang iwan siya sa palasyo. Ibig sabihin, gusto ng emperador gamitin si Lin Wanju bilang pain para ilabas si Lin Hongqiang na nasa likod niya. Tama. Mukhang ang emperador ay may napansin din. Prinsipe. Prinsipe, prinsesa, mahalagang balita militar. Nakita ko sa labas ng lungsod sa isang lumang templo na 30 milya ang layo. Natagpuan ko si Lin Hongqiang at bakas ni Liu Ruyan. Kasama nila may mga 11 mga mamamatay tao na may mataas na antas ng kakayahan. Sila rin ay muling isinilang nga, Lin Hongqiang, Liu Ruyan, mabuti, napakabuti. Raner, huwag matakot. Nandito ako. Hindi ka nila masasaktan kahit kaunti sa buhay na ito. Hindi ko talaga hahayaan silang magtagumpay muli. Hindi ako natatakot sa buhay na ito. Hindi na ako magiging tulad ng dati na pabaya na lang sa iba. Gagawin ko silang bayaran ang kanilang mga ginawa noong nakaraang buhay ng libu-libong beses na halaga. Prinsesa, ang banal na santuwaryo sa palasyo ay nagpadala ng imbitasyon na iniimbitahan kayo sa piging bukas. Dalhin mo rito. Pagmamahalan ng magkapatid na babae at paggunita ng nakaraan. Ha, talagang napakatawa. Ito ay tiyak na isang pagtataksil na handaan. Hindi ka dapat pumunta. And alam nila kung sino ka at matapang pa silang nag-imbita sa iyo. Tiyak na sa banal na santuaryo, naglatag sila ng bitag. Kahit isang pagtataksil na handaan, ano naman, gusto ko lang makita ang mga clown na ito kung ano pa ang kanilang mga kalokohan. Dahil sila ang nag-alok ng kanilang leeg. Wala akong dahilan upang hindi tanggapin ang malaking regalong ito. Sasamahan kita. Nandito ako. Tingnan natin kung sino man ang maglalakas loob na kumilos. Ate, nakarating ka. Masaya ako ng sobra. Tuloy ka. Tikman mo itong bagong timplang tsaa. Tigilan mo ako dyan. Ano ang mga pakana mo? Ilabas mo na. Ate, naalala mo pa ba ang paligsahan ng sekta noon? Ang iyong napakagandang apoy na ugat ng espiritu? Talagang hanga ako ng sobra. Sayang, ang buhay ay hindi tiyak. Sino ang mag-aakala ang isang magaling na babae ngayon ay napunta sa bansang may manipis na espiritu at ordinaryong mundo? Oo nga, ang buhay ay hindi tiyak. Sino ang mag-aakala? Noong araw, ang sumusunod sa akin, na nagmamakaawang nakababatang kapatid na babae ngayon, ay biglang naging isang manloloko na peking banal na birhen. Ikaw. Jongran, matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ko inakala na ikaw ay nabuhay muli. Liu Ruyan, humanap ka ng kamatayan. Raner, kumalma ka. Ito ay sa loob ng palasyo. May mga taong nakikinig. Kung gumalaw tayo, darating ang mga gwardiya. Tingnan muna natin sila, kung ano talaga ang gusto nila. Jongran, hindi ko inakala na darating ka rin sa ganitong sitwasyon. Noong nakaraang buhay, ikaw ay nasa itaas. Ang pinapaboran na anak na babae ng langit. Ngayon ay hinahabol ka ng mga tao. At napipilitan kang maging parang pagong na nagtatago. Nakatago sa mga bisig ng isang mortal. Naghahanap ng proteksyon. Nakakaawa ka talaga. Liu Ruyan, huwag kang masyadong magalak ngayon. Ang mga utang na dugo noong nakaraang buhay, tsaka isa-isa kong kakalkulahin ko ng malinaw sa inyo. Ang inyong utang sa akin, ibabalik ko kasama ang interes. Doble ang pagbabalik. Ang lakas ng loob mo. Ang dugo ng Phoenix, talagang nasa iyo pa rin. Sa pagkakataong ito, tiyak na makukuha ko ito. Kapag nalunok ko na ang iyong dugo ng Phoenix, makakaakyat ako agad sa itaas na mundo. Nanaginip ka. Hanggat may isang hininga pa ako, huwag mong subukang hawakan kahit isang buhok niya. Isang munting hamak na mortal at nangahas ka sa harap ng isang golden core cultivator. Maging bastos, talagang hindi mo alam ang iyong kapalaran. Mamamatay ka. Tamaan ka ng aking bone erosion needle sa loob ng 3 oras. Ang lason na ito ay unti-unting mauubos ang lahat ng buto mo. Dadalhin ka sa sukdulang. Pag-iyak ng sakit, magiging isang lusaw na dugo at nana sa buong mundo. Walang sinuman ang makakalunas. Mamamatay ka. Raner. Kapag may buhay, may pag-asa. Hindi kailangang matakot na walang panggatong.
Hayaan mo siyang umalis. Tingnan natin. Ang itsura niyang mas masahol pa sa kamatayan. Gaano katagal siya tatagal? Mujining, kapit ka lang. Hindi kita hahayaang mamatay. Talagang hindi. Ang lason ng bone erosion needle, napakalupit. Ang ordinaryong lunas ay walang epekto. Tanging sa aking pangunahing apoy ng Phoenix, pilit na pinadalisay, 49 na uri, pinakamalakas na banal na gamot, saka magkakaroon ng pag-asa. Bilisan mo. Mas mabilis pa. Mujining, hintayin mo ako. Mujining, lunukin mo. Bilisan mo. Raner, ayos lang ako. Huwag kang umiyak. Baliw ka. Sino bang nagpatao sa'yo na humarang para sa akin? Alam mo ba na muntik ka nang mamatay? Papatayin mo ba ang asawa mo? Pasensya na. Nag-alala ka. Pero nanumpa ako na kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang may sino man na makasakit sa iyo. Hindi kita iiwan. Kailanman. Ranner, may isang bagay na itinago ko sa iyo. Ngayon, kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Sa totoo lang, hindi ako taga sa mundong ito. Tulad mo, ipinanganak akong muli. Ano? Ipinanganak ka ring muli? Noong nakaraang buhay, ako ang prinsipe ng nakatagong sekta sa Fenghuang Continent. Noong araw ng torneo ng mga sekta, nakasuot ka ng pulang damit at nagningning ka sa entablado. Mula sa sandaling iyon, ang puso ko ay napunta sa iyo, pero masyado kang maningning. Kaya hindi ako nangahas na umamin. Para akong anino, tahimik na nagbabantay sa iyo sa dilim. Ikaw. Nasa tabi mo lang pala ako lagi. Pagkatapos, nalaman kong pinagtaksilan ka ng hayop na si Lin Hongqiang at pinasabog mo ang sarili gamit ang banal na apoy ng Phoenix. Nagmamadali akong pumunta, baliw. Ngunit kahit isang piraso ng iyong kaluluwa ay hindi ko nahawakan. Sinalakay ko ang Qingyun sect. Baka para magiganti kay Lin Hongqiang. Nag-away kami ng 3 araw at 3 gabi, at sa huli, pareho kaming namatay. Nang imulat ko ang aking mga mata, ako ay naging prinsipening ng dakilang dinastiyang Qian na nakoma ng 16 na taon. Sa loob ng 16 na taon, ang aking kaluluwa ay gumagala sa dilim, galit na hinahanap ang iyong kinaroroonan. Hanggang sa araw ng kasal, nakasuot ka ng pulang belo at pumasok sa palasyo. Sa sandaling iyon, naamoy ko sa kaibuturan ng iyong kaluluwa ang amoy ng banal na apoy ng Phoenix. Raner, hinanap kita ng 16 na taon. Sa wakas, natagpuan na kita. Mujining. Salamat. Salamat sa pagtawid ng 2 buhay para mahalin ako. Dahil si Lin Hongqiang ay nangahas na lasunin ka sa mismong palasyo, ibig sabihin ay hindi niya iginagalang ang maharlikang pamilya ng Dakian. Ngayong nabigo siya, tiyak na hindi siya titigil. Tama, sa nakaraang buhay siya ay isang mapagpanggap na tao na gagawa ng lahat para makamit ang kanyang layunin. Ngayon na may pag-iingat na tayo, lalo lang siyang magiging baliw. Kailangan nating pabilisin ang pagtaas ng ating kakayahan. At tanging ang Ning Wangfu sa kasalukuyang kapangyarihan at yaman ay hindi sapat para harapin si Lin Hongqiang ng tuwiran. Kailangan natin ng mas maraming pera para kumuha ng mga sundalo at kabayo at bumili ng mga resources sa paglilinaw. Ano ang balak mo? Ang bodega ng Ning Wangfu gamitin mo lang. Susunod ako sa'yo. Marunong akong magpino ng elixir. Sa nakaraang buhay, ako ang pinakabatang Diyos ng elixir sa Fengming Continent. Basta magbukas ako ng isang tindahan ng elixir at magpino ng mga pinakamataas na elixir na nawala sa mundong ito, hindi ba't darating ang pera at kapangyarihan ng kusang loob? Magandang ideya. Ako na ang bahala sa tindahan at mga tauhan. Isang 1,000 pirasong pilak, isang pildoras ng pagsasama-sama ng Qi, ang asawa ng Ningwang na ito baka nababaliw na sa pera. Ang pildoras ng pagsasama-sama ng Qi ay nawala ng 100 taon. Siya ay isang batang babae pa lamang. Paano siya marunong magpino? Kung hindi kayo naniniwala, subukan natin. Ngayon, pagbubukas na may malaking promo.
Ang pinakamataas na pildoras na ito ay ibibigay ng libre sa karapat-dapat. Sino ang gustong sumubok? Matanda ako. Nakulong sa unang antas ng paglilinang ng chi sa loob ng 30 taon. Kung hindi kayo tututol, mahal na asawa, nais kong subukan ang pildoras. Kahit mamatay, ay hindi alintana. Mabuti may tapang inumin ito at umupo upang magnilay. Ako ay umunlad. Ikatlong antas ng paglilinang ng ki. Tumalon ako ng 2 antas. Maraming salamat, Diyos ng Elixir. Sa muling pagkabuhay, maraming salamat, Diyos ng Elixir. Tumayo ka. Diyos ko, tunay na umunlad. Banal na pildoras. Ito ay tunay na banal na pildoras. Bigyan mo ako ng isa. Bibili ako. Dumating ang Panginoon. Ang galing ng Randan Fang. Hindi mo ako binigo. Ipag-utos ko. Itaas ang asawa ni Ning Wang na si Zhongran bilang unang Diyos ng elixir ng Dacian. Bigyan ng gintong plaka. Ang galing unang Diyos ng gamot ng dakilang Qian. Siya, si Zhongran sikat at mayaman na siya ngayon. Maging ang emperador ay sa kanya ay may espesyal na pagtingin. Para bang nakaupo sa aking ulo at tumatay. Guro, si Zhongran na iyong kaibig-ibig, ngayon ay may Mujining na malapit na nagbabantay. Ang Ning Wangfu ay nag-recruit ng maraming eksperto. Talagang wala kaming makalapit sa kanya. Ano ang gagawin natin? Hindi makalapit. Kung gayon, mula sa kanyang mga pildoras tayo magsimula. Hindi ba siya umaasa sa pagbebenta ng mga gamot para kumita ng sobrang yaman? Kung ang kanyang mga gamot ay pumatay ng tao, sa tingin ko, siyang Diyos ng gamot hindi na magiging. Hong Qiang, ibig mong sabihin ay lasunin? Tama. Basta sirain ang kanyang reputasyon, gawin siyang puntirya ng lahat na mamamatay tao. Ang emperador upang patahimikin ang galit ng mga tao, hindi siya mapoprotektahan dulaw san lumapit ka. Inuutusan kita ngayong gabi, pumasok ng palihim sa Randan Fang, ilagay ang pakete ng Duan Hunsan sa kanyang mga pildoras na Jukidan na ibebenta bukas. Tandaan, ang Duan Hunsan na ito, walang kulay at walang amoy. Pagkatapos, inumin sa loob ng 1 oras ay tiyak na mamamatay na dumudugo ang ilong at bibig. Maging ang mga manggagamot sa palasyo ay hindi matukoy ang dahilan ng kamatayan. Susunod ako, Panginoon. Gawin mo ito ng maayos. Ang aking tiyan masakit. Saklolo. Saklolo. Umalis. Lahat, umalis. Shun Tianfu ay nagsasagawa ng investigasyon. May nag-report na ang Randan Fang nagbebenta ng peking gamot na nakakapatay. Isara ang itim na tindahan na ito. Lahat ng tauhan, arestuhin silang lahat. Halika lahat, tingnan ninyo. Ako sabi ko na siya ay isang masamang bituin at mangkukulam. Ang ginagawa niya ay hindi isang banal na gamot, kundi gamit ang masamang salamangka, gumagawa ng lason. Gusto niyang patayin ang mga mamamayan ng ating lungsod. Patayin siya, sunugin ang mangkukulam na ito. Ang Diyos ng gamot pala ay isang manloloko buhay, kapalit ng buhay. Sunugin siya. Lakas ng loob. Sino ang mangahas? Lin Hongqiang, sa wakas, hindi mo na napigilan at kumilos ka na mabuti dahil gusto mong mamatay ibibigay ko sa'yo. Sa pagkakataong ito gagawin kitang hindi na makabangon. Runner. Ang mga tao ng Shun Tianfu, sinuri na ang mga bangkay. Talagang nalason ng matindi. Ngayon ay nagkakagulo ang buong lungsod, ang emperador, dahil sa pressure binibigyan ka ng 3 araw upang alamin ang katotohanan kung hindi sisingilin ka ng kasalanan. Ang laro ni Lin Hongqiang na pumatay gamit ang ibang kamay ay tunay na mapanlinlang at tuso. Ngunit, masyado niya akong minamaliit.
Nasuri ko na ang natitirang mga gamot sa Danfang. Ang lason ay nilagay sa batch na malapit ng ibenta. Walang kulay at walang amoy, na matatagpuan lamang sa cultivation world, ang Duanhunsan. Ipinapahayag ko, mahal na prinsesa, nagtanong na ako sa mga tauhan ng Danfang na nagbabantay sa gabi. May nagsabi na kagabi, sa oras ng daga, nakakita sila ng isang anino na pumasok sa laboratorio ng paggawa ng gamot. Tiyak na si Lin Hongqiang ang nagpadala ng tao. Dadalhin ko ang mga tauhan sa abandonadong templo sa labas ng lungsod at sisirain ang kanyang pugad. Sandali. Dahil naglakas loob siyang maglagay ng lason, tiyak na sa abandonadong templo ay walang tao at walang laman. Gusto niya akong ipahamak, kaya papakainin ko siya ng kanyang sariling lason. Gusto ko siyang mismo dalhin ng ebidensya sa harap ko. Upang siya'y mapahiya at mawalan ng dangal. Ano ang plano mo? Gamitin ang kanyang plano laban sa kanya. Hilahin ang ahas palabas ng lungga. Si Lin Hongqiang ang nagpadala sa iyo. Nahulog sa bitag. Gusto mong mamatay? Hindi ganoon kadali. Ang personal na token ni Lin Hongqiang ay matibay na ebidensya. Emperador, ako, ang iyong lingkod, ay nalaman na ang katotohanan sa kaso ng lason sa Ran Danfang ang naglagay ng lason upang ipahamak ako at naglason sa mga mamamayan ng kabisera. Ang utak sa likod nito ay ang master ng assassin na ito, si Lin Hongqiang. Ito ang natagpuan sa katawan ng assassin na matibay na ebidensya. Ibalik mo ang kanyang panga sa lugar. Sabihin mo, sino ba talaga ang nag-utos sa iyo? Emperador, mawa ka, ay si Lin Hongqiang. Si Lin Hongqiang ang nag-utos sa akin na pumasok ng lihim sa Ran, Danfang at sa mga Juki, Dan Hinaluan, ng Duanhunsan. Nangako rin siya na pagkatapos ng misyon, bibigyan ako ng isang Zuji Dan. Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Emperador, ako, isang mababang mamamayan. Kagabi, ako ay nagbabantay at nakita ko nga isang anino na umakyat sa pader at pumasok sa laboratorio. Ang kanyang anyo ay kapareho ng magnanakaw na ito. Hindi ito katanggap-tanggap. Matapang na salarin, Lin Hongqiang. Naglakas loob na sa ilalim ng emperador magpakalat ng lason saktan ang mga mamamayan at ipahamak ang isang opisyal na asawa. Ang kanyang kasalanan ay hindi na mapapatawad. Mga tauhan, ayon sa orihinal na plano, harangin ang banal na birheng templo at lihim na bantayan si Lin Wanju. Maghintay ng mas malaking isda. Kapag nagpakita si Lin Hongqiang, saka silang lahat hulihin. Susunod sa utos. Emperador, isinusumite ko ang ulat. Ayon sa iyong kalooban, kami ay lihim na nagmamasid. Isang oras ang nakalipas, si Lin Wanju ay nagbalat kayo at umalis ng templo. Nagpadala na kami ng mga anino na bantay upang sundan siya. Ang templo ay naiwan na lamang na may mga ilusyon at panakip. Kumpirmado na wala siya sa templo ngayon. Ang banal na birhen na iyon ay isang mamamatay tao na walang pagsisisi na peke. Sila ay magkakasabwat. Wasakin ang lugar na ito. Sunugin ito. Ipaghiganti ang mga namatay na kababayan. Sino ang nagpadala ng mensahe? Lin Vansu. Si Lin Hongqiang ay sinampal siya. Itong babae, may sama ng loob. Biglang nina Lin Hongqiang at Liu Ruyan ang plano ng paninira ay ibinunyag. Sabi sa papel, si Lin Hongqiang ay nagbabalak bukas ng gabi, sa ilalim ng madilim at mahangin magsama ng mga tiwaling mandirigma lusubin ang palasyo, habang ako at ang emperador ay nag-aaway mahuli kaming lahat.
Ang mga baliw na asong ito. Talagang hinahanap ang kamatayan. Kung gusto ni Lin Hongqiang na magsagawa ng paninira, sasamahan ko siya sa kanyang laro. Bukas ng gabi, gagawin ko siyang hindi makakabalik. Wala akong sasabihin sa iyo. Kung gagawa ka ng kahit anong kalokohan, papatayin kita agad. Huwag kang magmadali, Jongran. Ang sikreto ay tungkol sa iyong ina. Ayaw mo bang malaman kung paano namatay ang iyong ina? Ayaw mo bang malaman ang katotohanan noong una? Paano namatay ang aking ina? Sabihin mo ang totoo, kung hindi, pahihirapan kita ng higit pa sa kamatayan. Ang iyong ina ay prinsesa ng angkan ng Phoenix sa itaas na mundo. Noong una, para tumakas sa paghahabol ng kanilang angkan. Napadpad sa mababang mundo. Nagmahalan sila ng emperador at ipinanganak ka. Ngunit ang emperador, para sa kanyang trono, ay nagtaksil sa kanya, ibinigay siya kay Lin Hongqiang. Si Lin Hongqiang para makuha ang dugo ang Phoenix. Pinatay ang iyong ina. Nagsisinungaling ka. Hindi maaaring ang emperador ipagkanulo ang aking ina. Hindi ako nagsisinungaling. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang emperador. Noong una, ang emperador mismo ang nagbigay ng iyong ina kay Lin Hongqiang para sa kanyang trono. Isinakripisyo ang buhay ng iyong ina. Gusto mong siraan ang relasyon ko sa emperador. Huwag kang mangarap. Hindi ako maloloko sa'yo. Ang sikretong ito tungkol sa iyong ina. Ayaw mo bang malaman ang tungkol sa iyong ina kung paano siya namatay? Ayaw mo bang malaman ang katotohanan noong una? Ang iyong ina ay prinsesa ng angkang Phoenix sa itaas na daigdig noong una para tumakas sa paghahabol ng kanilang angkan na padpad sa mababang mundo. Nagmahalan sila ng emperador at ipinanganak ka, ngunit ang emperador, para sa kanyang trono, ay nagtaksil sa kanya, ibinigay siya kay Lin Hongqiang. Si Lin Hongqiang para makuha ang dugo ng Phoenix, pinatay ang iyong ina. Hongqiang, si Jongran ay naniwala na sa aking sinabi. Siya ay puno ng pagdududa sa emperador. Nakita ko ang kanyang mga mata puno ng galit at pagkadismaya. Mabuti. Susunod, maaari nating makuha ang lahat ng pakinabang. Kapag nag-away sila, maaari nating samantalahin ang dugo ng Phoenix at ibagsak ang pamumuno ng emperador. Tulad ng inaasahan ko. Lin Hongqiang, gusto mong maghasik ng alitan? Sasamahan kita sa laro. Raner, dumating ka. Nakakuha ako ng 1,000 taong gulang na snow ginseng. Balak kong ipadala ito sa iyo. Hindi na kailangan. Raner, bakit ganyan ka? May nagsabi ba sa iyo ng isang bagay? Ang regalo ng emperador, hindi ko ito karapat-dapat. Jongran at ang asong emperador ngayon tiyak na naging magkaaway na. Ngayong gabi ay ang kanilang kamatayan. May problema. May ambush. Lin Hongqiang, akala mo ang iyong diskarte ng paghihiwalay ay magtatagumpay? Masyado mo akong minamaliit. Lin Hongqiang, paano mo ako kayang ipagkanulo at gusto mo pa akong patayin? Karapat dapat kang mamatay. Ngayon, ako ay maghahatid ng katarungan para sa langit. Aalisin ka bilang isang peste. Patayin. Gumawa ng daan sa pamamagitan ng dugo. Wanju, umalis na tayo. Huwag nang habulin. May iba pa siyang base. Prinsesa, si Lin Hongqiang ay may kasamang mga tao sumalakay sa isa pa nating base. Inagaw ang ating lahat ng gamot at sangkap at pinatay ang marami naming kapatid. Lin Hongqiang, talagang hindi siya nawawala. Paano niya nagawang patayin ang aking mga tao at kunin ang aking mga gamot? Hindi ko siya palalampasin. Raner, huwag kang magmadali. Si Lin Hongqiang ngayon ay nasa kabisera. Parang asong nawalan ng tahanan. Wala na siyang mapuntahan. Handa na siyang makipagsapalaran. Akala niya na
Sa pag-agaw ng mga resources makakabangon siya? Panaginip lang yan. Sigurado akong pupunitin ko siya sa 1,000 piraso. Para sa mga kapatid na namatay, maghihiganti ako. Sa panahong ito, mas kailangan nating mag-ingat. Pagkatapos ng 3 araw, ang emperador, para ipagdiwang ang malaking tagumpay sa hangganan, ay magdaraos sa palasyo ng isang engrandeng handaan. Lahat ng opisyal at maharlika at mga sugo ng iba't ibang bansa ay dadalo. Maraming tao, maraming mata. Nag-aalala ako na si Lin Hongqiang ay magdudulot ng gulo. Ang ibig mong sabihin ay gagawa siya ng kilos sa handaan? Siya ay sakim sa likas, at sa maharlikang pamilya ng dakilang Qian puno ng puot, kung makakagawa siya ng gulo sa handaan at patayin ang emperador, para sa kanya, ito ay isang perpektong pagkakataon. Mabuti. Kung gayon, doon natin siya hintayin sa handaan. Basta siya magpakita, sigurado akong hindi siya makakauwi. Mga minamahal kong tagapayo, ngayon, malaking tagumpay sa hangganan. Ito ay biyaya ng ating dakilang Qian halika. Sumama kayo sa akin sa pag-inom ng tasang ito. Raner, may napansin ka bang kakaiba? Sa ngayon, tahimik ang lahat. Ngunit si Lin Hongqiang ay napakatuso. Hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito. Dapat nating bantayang mabuti. Bawat taong lumalapit sa emperador. Zhongran Mu Jining, kayong dalawang magkasintahan. Kayo ang dahilan kung bakit ako napunta sa ganitong estado. Ngayon, gagawin ko kayong makakita mismo ng emperador, ng dakilang Qian, na mamatay sa harap ninyo. Emperador, bilang isang babaeng mamamayan, kinakatawan ko ang lahat ng tao. Ito'y isang toast para sa inyo. Naway mabuhay ang emperador ng walang hanggan. Ang dakilang Qian ay payapa at masagana. Mabuti, sana'y maging totoo ang iyong mga salita. Itong tasang alak, inumin ko. Ang mga matang iyon ay si Lin Wanzhou. May lason ang alak. Emperador, may lason ang alak. Huwag inumin. Prinsesa Anle, ano ang ibig mong sabihin? Lason. Ang alak na iyon ay may matinding lason. May mamamatay tao. Protektahan ang emperador. Lason. Ang alak na ito ay may lason nga. Kung hindi mo ito pinigilan sa tamang oras. Sa ngayon, ako ay naging isang lawa ng dugo na. Lin Wanzhou, akala mo ba kung magpalit ka ng balat at magtakip ng belo hindi ko makikilala ang iyong masamang mukha? Zhongran, bakit lagi kang sumisira sa aking mga plano? Gusto ko kainin ang iyong laman, inumin ang iyong dugo. Paulit-ulit mo akong pinagtaksilan at iniipit ang mga tapat. Ngayon ay may lakas ka ng loob na sa handaan ng palasyo ay patayin ang emperador. Ngayon, ang mga lumang hinanakit at bagong galit ay ating pagbabayarin ng sabay. Mga tauhan, dalhin ang babaeng lason na matapang na sumubok na patayin ako, kaladkarin, palabas at ikulong sa bilangguan ng langit. Gamitin ang pinakamabigat na tanikala at bantayan ng mahigpit. Huwag hayaang mamatay siya. Gagawin ko siyang mas masahol. Pa sa kamatayan. Sino ang may lakas ng loob na saktan ng aking alagad? Zhongran, mamatay ka. Ang kalaban mo ay ako. Mu Jining, ang tindi mo. Tayo na. Guro, ano ang gagawin natin ngayon? Nabigo ang pagpatay. Tiyak na ang emperador ay maglalabas ng warrant ng paghuli. Sa buong dakilang Qian, ay wala ng lugar para sa atin. Hindi na tayo maaring manatili sa dakilang Qian. Kung gayon, lumipat tayo ng lugar. Saan? Demonyong sekta. Ang pinuno ng demonyong sekta ay ambisyoso. Matagal nang naghahangad ang magandang lupain ng Dachien. Ang kaaway ng kaaway ay kaibigan. Tiyak na gagamitin niya tayo. Hanggat may tulong ng hukbo ng demonyong sekta, tiyak kong yayapakan ko ang Dachien. Ang babaeng si Zhongran, ang kanyang dugo ng Feng Huang ay sipsipin at pisilin. Ikaw ang kultivator na galing sa itaas, nakaharian Lin Hongqiang. Oo, ako nga. Ako ay handang maglingkod sa pinuno ng buong katapatan upang tulungan ang pinuno na makuha ang kaharian ng Dachien. Ako ay nag-aalala walang nangungunang mandirigma. Dahil pumayag kang sumuko, itatalaga kita bilang kaliwang tagapagtanggol ng demonyong sekta. Mula ngayon, sasama ka sa hukbo sa digmaan upang makuha ang kahariang ito para sa akin. Maraming salamat, pinuno. Hindi ko bibiguin ang inyong pagtitiwala. Mahal na hari,
Ako, matandang lingkod, ay may petisyon. Ang hukbo ng demonyong sekta ngayon ay dumarating ng may matinding puwersa. May 100,000 ang bilang. At ang kanilang mga pamamaraan ay napakabrutal. Saan man sila dumaan, walang tumutubo na damo. Ang mga tagapagtanggol ng hangganan ng ating kaharian ay hindi kayang pigilan ang mga ito. Ikaw, punong ministro, bilang pinuno ng mga opisyal, ano ang magandang plano para itaboy ang kaaway? Mahal na hari, upang maprotektahan ang pundasyon ng Dachien sa palagay ng matandang lingkod, mas mabuting makipagkasundo. Mahal na punong ministro, pinapatay ng demonyong sekta ang mga tao ng Dachien. Sinasakop ang ating mga lungsod. Paano tayo makikipagkasundo? Ano ang alam mo? Maaari nating isuko ang mga hangganan yung ilang lungsod sa demonyong sekta at magbayad ng ilang ginto at alahas kapalit ng kapayapaan. Sa ganitong paraan, mapapanatili nating ligtas ang kabisera. Kung lalaban tayo ng direkta, kapag ang demonyong sekta ay dumating sa pintuan ng lungsod, ang Dachien ay matapos na. Oo, mahal na hari, makipagkasundo na tayo. Ang demonyong sekta ay mabangis. Talagang hindi natin sila matatalo. Hanggat may burol na berde, hindi kailangang mag-alala na walang panggatong. Ang pakikipagkasundo ay ang pinakamahusay na hakbang. Walang katotohanan. Puro kalokohan ito. Makipagkasundo. Isuko ang teritoryo. Ang demonyong sekta ay may masamang hangarin. Sila ay uhaw sa dugo. Sa tingin ninyo, sa pagsuko ng ilang lungsod, masisiyahan na sila? Ito ay magpaparamdam lamang sa kanila na ang Dachien ay mahina at madaling abusuhin, kaya lalo silang magiging gahaman. Ang gusto nila ay hindi ilang lungsod, kundi ang buong kaharian ng Dachien at ang buhay ng lahat ng mamamayan. Mahal na Prinsesa Anle, madali para sa iyo na sabihin. Iyon ay 100,000 hukbo ng mga tigre at lobo. Bawat isa ay matapang at mahusay sa labanan. Ang mga tropa na maaari nating pakilusin ay hindi hihigit sa 50,000. Paano tayo lalaban? Madali para sa iyo na magsalita. Hindi ka nahihirapan. Gusto mo bang ang mga sundalo ay mamatay ng walang kabuluhan? Ikaw, isang babae lamang. Ano ang alam mo sa mga usaping militar at estado? Ang mga sundalo ng Dachien ay walang duwag. Mas gugustuhin pang mamatay ng nakatayo kaysa mabuhay ng nakaluhod. Kayo, bilang mga opisyal ng korte, na tumatanggap ng sweldo mula sa hari, ngunit sa panahon ng pambansang krisis, iniisip ninyo ang pagsusumamo at pagpapahiya. Karapat-dapat ba ito sa mga sundalo, sa hangganan, na nag-alay ng kanilang dugo at buhay? Emperador, ako mismo ang nag-alok na pamunuan ng hukbo at lumaban sa demonyong sekta. Sumusumpa ako sa loob ng 3 buwan ang mga demonyo ay palalayasin ko sa dakang teritoryo. Kung mabigo ako, ihaharap ko ang aking ulo. Mabuti. Talagang karapat-dapat ang Anle County Princess matapang. Ang lahat ng opisyal ay hindi pumapantay sa isang babae, Jong Ran, makinig ka sa utos. Ngayon ay gagawin kitang Grand Marshal at bibigyan ng espada ng katarungan upang mamuno sa buong hukbo laban sa demonyong sekta. Tumatalima ako. Hindi ko bibiguin ang inyong biyaya. Emperador ako, si Mu Jining, ay handang sumama sa prinsesa upang ipagtanggol ang bayan. Prinsipe Ning, sa digmaan, walang kalasag ang talim, sigurado ka na ba? Desidido na ako. Ipagtatanggol ko ang Grand Marshal hanggang kamatayan. Ipaglalaban ko ang dakang kaharian. Kahit hanggang sa huling patak ng dugo, hindi ako uurong. Mabuti mo, Jining. Itatalaga kita bilang pangalawang marshal upang tumulong sa Grand Marshal. Ang laban na ito ay ukol sa kaligtasan ng Daka. Kayo dalawa, dapat kayong umuwi ng ligtas. Runner, kahit gaano kadelikado ang daan, nandito lang ako sa tabi mo. Dahil nandito ka, wala akong takot. Runner, hindi mo na kaya. Kailangan mong magpahinga. Bitawan mo ako. Apura ang balita ng digmaan. Bawat minutong maaga ay makapagliligtas ng maraming mamamayan. Hindi ako maaring tumigil. Tingnan mo ang itsura mo. Kung ikaw ay bumagsak, sino ang mamumuno sa 50,000 hukbo? Sino ang aasahan ng mamamayan ng Daka? Ayos lang ako. Kakayanin ko pa. Grand Marshal, ang mga kapatid ay nagmartsa buong gabi at pagod na rin. Magtayo na lang tayo ng kampo dito at magpahinga ng 1 oras. Mahalaga ang inyong kalusugan. Anumang oras ay maaaring salakayin ng demonyong sekta ang lungsod. Ipasa ang aking utos. Bilisan ng buong hukbo. Ang susuway ay parurusahan ayon sa batas militar. Bilisan. Runner, masyado kang matigas ang ulo. Ang pulso na ito, ang mga daluyan ng enerhiya ay tuyot, ang lason ay pumasok sa puso at baga. Ito ay Kijue Poison. Kijue Poison. Ito ay isang uri ng lason na mapanira at matagal nang nawala. Walang kulay at walang amoy.
Isang buwan ang panahon ng pagtago. Kapag ito ay sumiklab, sa loob ng 7 araw, tiyak na mamamatay. Ang pinakanakakatakot ay walang gamot ang lason na ito sa buong mundo. Lin Hongqiang, sigurado siya yon. Noong gabi ng handaan sa palasyo, si Lin Wanzhu sa baso ng alak nagmanipula. Kahit na natapon ko ang alak, pero sa sandaling iyon, tiyak na kinalat niya ang lason sa akin. Napakalupit ng paraan. Gamutin ninyo siya. Hindi ba kayo ang mga pinakamahusay na manggagamot ng Dacian? Hindi ninyo man lang malunasan ang lason. Ano ang silbi ninyo? Maawa kayo, pangalawang general. Ang dinadamdam ng prinsesa ay ang tanyag na 7 sukdulang lason. Ang lason ay nakapasok na sa lahat ng laman loob. Huwag na sabihin ako, kahit na ang mga Diyos ay bumaba sa lupa, hindi na maililigtas ang buhay ng prinsesa. Wala akong pakialam sa 7 sukdulang lason. Gusto ko lang siyang mabuhay. Anong mga gamot ang kailangan? Kahit na hiwain ang aking laman, duguan ang aking dugo, ibibigay ko lahat. Pangalawang general, kayo, mas mabuti pang kayo ay maghanda na ng huling handaan para sa prinsesa. Kapag sumiklab ang laso na ito, walang sinuman ang makakaligtas ng 7 araw, ang prinsesa. Hindi na makakalampas ng gabing ito. Kalokohan. Hindi siya mamamatay. Kailangan ko siyang iligtas. Kahit na umakyat sa langit o bumaba sa lupa, hahanapin ko ang lunas. Umalis! Lahat kayo lumabas! Pangalawang general, kung wala na ang punong general, ang 50,000 hukbo ay umaasa na lahat sa inyo. Mag-ingat kayo sa inyong katawan. Lumabas! Nang wala ang aking utos, walang sino man ang papayagang pumasok. Raner, huwag mo akong iwan. Nangako ka na makakasama ako habang buhay. Raner? Hindi! Ito ay ang kapangyarihan ng Phoenix na Jade. Si Raner ay naligtas na. Tingnan ninyo, ano yon? Ito ay Phoenix. Himala? Ito ay isang himala. Raner, natakot ako sa iyo. Napakagaling. Mabuti! Mu Jining, okay na ako. Hindi lang nawala ang lason. Ang aking Phoenix bloodline ay ganap ng nagising. Ipag-utos sa lahat ng hukbo. Bukas ng umaga, lahat ay lulusob. Lin Hongqiang. Dumating na ang araw ng iyong kamatayan. Pagpupugay sa diyosa ng apoy, mabuhay ang diyosa! Mga sundalo, mga demonyong kulto, sinakop ang ating tahanan, pinatay ang ating pamilya, sinunog ang ating mga bahay, ang hangganan ng ating Dacian, ginawang disyerto. Kayo, handang sumama sa akin. Itaboy ang mga ito mula sa Dacian. Handang-handa. Mabuti iparating ang aking utos. Lahat ng tropa ay kumain ng mabuti bago lumaban. Maaga bukas ng umaga, buksan ang mga tarangkahan ng lungsod. Lumabas ng lungsod at lumaban. Gusto kong malaman ng masamang kulto, ang mga mamamayan ng ating Dacian ay, hindi mga tupa na basta na lang papatayin. Patayin sila nang walang natira. Patayin! Patayin! Kaliwang tagapangalaga. Si Zhongran ay hindi napatay ng Chijue Lason. Kagabi, sa kalangitan ng hangganang lungsod, lumitaw din, isang malaking anino, ng apoy, ang hukbo ng Dacian. Ngayon, mataas ang kanilang moral, tinatawag nila siyang diyosa ng apoy. Guro, paano nangyari ito? Ang Chijue Lason ay walang lunas sa mundo. Paano siya nakaligtas? Totoo bang siya ay isang demonyo? Hindi namatay. Hindi lang namatay, lumikha pa ng tanda sa langit at lupa. Mabuti. Napakabuti. Bakit ka tumatawa? Anong alam mo? Ito ay nangangahulugan na ang kanyang dugo ng apoy. Sa wakas ay ganap na nagising. Naghintay ako ng 16 na taon. Nagplano ng 16 na taon. Sa wakas ay dumating ang araw na ito. Kung mahuhuli lang siya, ang kanyang nagising na dugo ng apoy ay patuyuin. Ang aking lakas ay diretsuing aabot sa Golden Core Stage sa panahong iyon, sa buong mundo. Sino pa ang makakalaban ko?
Ikaw ang tinatawag na makahimalang diyosa ng apoy Jongran. Tama. Talagang sikat. Hindi lang maganda ang mukha. Mayroon ka pang ganitong bihirang dugo sa mundo. Ako ay isang taong nagpapahalaga sa talento. Kung ibababa mo ang iyong armas, sumuko sa akin. Hindi lang kita papatayin. Maaari kitang gawing reyna ng masamang kulto sa panahong iyon. Ang kaharian ng Dakyan ay atin, ang buong mundo ay para sa ating dalawa. Reyna ng masamang kulto, ibaha ang mundo. Imposible kayo, mga walang konsensya. Mga demonyong nagsunog, pumatay, at nagnakaw. Kahit mabuhay sa mundong ito, ay hindi karapat-dapat. At gusto pang angkinin ang Dacian. Ngayon, sa ngalan ng Dacian, 1,000,000 mamamayan, gagawin ko kayong masamang kulto, nang tuluyan mawala sa mundong ito. Hindi tumanggap ng mabuti. Pinili ang masama. Mga walang takot sa kamatayan. Patayin sila. Walang maiiwan. Patayin silang lahat. Ang kalaban mo ay ako. Mga kawal ng Dakyan, makinig. Ang mga demonyo ng kulto ay gusot na, sumunod sa akin sa pangkalahatang pag-atake. Patayin. Patayin. Habang may burol, may kahoy, huwag matakot na walang panggatong bumalik sa punong himpilan. Hindi pwede. Kung magpapatuloy ang laban, tiyak na mapapalibutan tayo ng malaking hukbo. Wanju Takbo. Ipinagbibigay alam ko sa dakilang marshal, ang 100,000 imperial na hukbo ay ganap ng nagtipon, handa ng sumunod sa anumang oras. Sina Lin Hongqiang at Lin Wanju ay malubhang na sugatan, parang mga asong nawalan ng tahanan. Ang tanging lugar na maaari nilang puntahan ay ang tumakas pabalik sa punong himpilan ng kulto. Dapat nating samantalahin ang kanyang kahinaan. Patayin siya, magpadala ng hukbo sa lalong madaling panahon. Lubusang lipulin sila. Kung hindi, walang katapusang problema. Tama. Ang punong himpilan ng kulto ay ang pundasyon ng kulto. Kapag nawasak ang himpilan, ang kulto ay tuluyang magwawakas. Ang plano ko ay hatiin ang hukbo sa 2 landas. Mujining, ikaw ang mangunguna sa pangunahing puwersang 100,000 sa malaking ingay at pagpapakita atake mula sa harapan upang maakit ang lahat ng kanilang puwersa. Ako mismo ang mangunguna sa isang piling grupo sa pamamagitan ng maliit na daan, paligiran sila. Putulin ang kanilang pag-urong, atake mula sa harap at likod. Sakupin ang kulto sa isang iglap. Ang plano ay magagawa. Ngunit, Runner, kailangan mong mag-ingat. Ang punong himpilan ng kulto ay puno ng mga bitag. Lin Hongqiang, tiyak na magtatakda siya ng ambus. Huwag kang mag-alala. Sa mga isdang iyon, hindi nila ako mapipigilan. Mga langgam ng Dakyan, dumating na ang inyong wakas. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo, makita at maranasan, kung ano ang tunay na takot. Bawal na sining ng kulto libong multo na kumakain ng kaluluwa, patayin sila para sa akin. Patayin, nang walang pigil. Mga kawal ng Dakian, huwag matakot, patatagin ang inyong pormasyon. Ang mga ito ay pawang, mga bagay na hindi nakakakita ng liwanag, madilim at masamang nilalang. Ang pinakakinatatakutan nila ay, ang apoy na lubos na mainit at malakas. Lahat umatras, ako na ang bahala, tunay na apoy ng Phoenix sunugin. Naligtas tayo, siya si Princess Anli, makapangyarihan ang prinsesa. Iniligtas tayo ng prinsesa, labanan sila. Jongran, paano mo nangahasirain ang aking plano? Ito ang ganap na kapangyarihan. Gagawin ko kayong durog-durog lahat. Masama, ito ang sukdulang, bawal na sining, pagiging demonyo. Pagiging demonyo. Ginamit niya ang pagkawala ng isip. Bilang kapalit, puwersahang itinaas ang kanyang kapangyarihan. Nang 10 beses, siya ngayon ay isang alam lang, halimaw na pumatay. Lahat, umatras agad. Kahit anong halimaw pa yan, ngayon ay dapat mamatay dito. Runner, tara na. Paumanhin. Nahuli ako. Pinahirapan kita. Hindi huli. Hindi huli. Basta buhay ka.
Pero, sa nakaraang buhay, ikaw ay malubhang nasugatan nila. Noong nakaraang buhay, pilit akong pumasok sa altar. Nang malubhang sugatan at malapit ng mamatay. Buti na lang ay isang mula sa itaas na makapangyarihan ang nagligtas sa akin. Sa mga nakaraang taon, ako ay nasa itaas na kaharian. Masigasig na nagsasanay. Para sa isang araw, makapagbigay sa iyo ng katarungan. Sa totoo lang, matagal na akong bumaba. Ngunit palihim lang akong nagmamasid sa iyo. Pinagmasdan kang lumalaki ng hakbang-hakbang. Ngayon, mahusay ang ginawa mo. Ang mga susunod na bagay ay hayaan mo na sa akin. Ang utang mo kay Raner at sa paaralan, ngayon ay kailangan bayaran gamit ang iyong buhay. Raner, tulungan natin. Ngayon, hindi natin siya pwedeng hayaang umalis dito. Kung hindi, walang katapusan ng gulo. Si, mga bagong puot at lumang galit, ngayon din, sabay-sabay, na pagbabayaran. Lin Hongqiang, dumating na ang iyong kamatayan. Mamatay ka na. Wan Jian Guizong. Feng Huang Fen Tian. Lighting 1 June. Hindi. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Diyos ang tagapagligtas. Maraming salamat, Diyosa, sa pagligtas ng aming buhay. Mabuhay ang Diyosa. Mabuhay ang Diyosa. Diyosang Feng Huang, Mabuti. Mabuti. Ang mga bayani ng ating dakilang tiyan. Bumalik na. Ha? Jongran, pagod ka na. Nag-ambag ka sa dakilang tiyan ng malaking kontribusyon. Gagantimpalaan kita ng mabuti. Ano ang gusto mo? Ako, lahat ay maaari kong ibigay sa iyo. Jongran, makinig ka sa utos. Ngayon, gagawa ako ng exception. Itatalaga kita bilang pangunahing prinsesa ng dakilang tiyan. Bibigyan kita ng lupaing libu-libong milya at 10,000 sambahayan bilang fief. Ako, gusto ko rin sa kabisera ang pinakamagandang lokasyon. Magpatayo para sa iyo ng isang pinakamaringgal na palasyo ng prinsesa. Upang maranasan mo ang pinakamataas karangalan sa mundong ito. Emperador, nagpapasalamat ako mahal na hari sa iyong biyaya. Ngunit hindi ko gusto ang mga ito. Gantimpala, Bakit? gusto ko lang maging asawa ng Prinsipe Ning. Kasama siya habang buhay, isang mag-asawa, tahimik na magkasama. Ang mga ginto, pilak at lupaing ito ay ibigay na lang sa mga salarangan ng digmaan na nagbuwis ng dugo. Mga sundalo, Mabuti. Mabuti. Hindi nagnanais ng katanyagan at kayamanan. Pagbibigyan ko kayo. Ngayon ay maglalabas ako ng utos. Pondohan ng maharlikang pamilya ang magdaos para sa inyo. Ng pinakamalaking kasal. Gusto kong malaman ng lahat sa mundo na kayo ay perpektong magkapares na ginawa ng langit at lupa. binabati kita, Emperador. Binabati kita, Prinsipe Ning. Binabati kita, Prinsesa. Masaya ka na. Ayos na. tagapagtanggol dear, talaga naman hindi ka ba talaga pwedeng manatili? Napakahirap para sa atin na magkita muli sa buhay na ito. Ayaw kitang umalis agad. Marami pang magagandang tanawin sa dakyan na hindi ko pa nagagawa na maipakita sa iyo. Jongran, ngayon ikaw ay payapa at masaya. Kasama si Mu Jining, tapos na ako mag-alala. Ngunit sa utos ng Phoenix Clan, tungkulin kong maging tagapagtanggol sa mundong ito. Ngayon kailangan kong bumalik sa itaas na mundo para magulat. Hindi ako maaaring manatili ng matagal. Ito ay para sa iyo. Ito ang aking Jade Pendant bilang tagapagtanggol ng Phoenix, ang aming selyo ng komunikasyon. Itago mo ito, malapit sa iyo. Kung sakaling mapanganib ka sa hinaharap, o kung mayroon kang problemang hindi malulutas, durugin mo lang ito. Mararamdaman ko ito. Kahit nasaan ako, kahit gaano kalayo, agad akong puputol ng espasyo para sumaklolo sa iyo. Salamat, tagapagtanggol dear.
Itatago ko itong jade pendant. Kapag bumalik ka sa itaas na mundo, alagaan mo ang iyong sarili. Huwag mo nang gawing sobrang hirap ang sarili mo tulad ng dati. Kung may bakante kang oras, siguradong bisitahin mo kami. Sia. Pangako ko sa iyo. Raner, huwag kang malungkot. Sa hinaharap, siguradong magkikita pa tayo. Si tagapagtanggol Deer ay pansamantalang aalis. May tungkulin siya, tiyak na makikipagkita ulit sa atin. Alam ko, pero naaalala ko ang nakaraan at ngayon, marami siyang inisakripisyo para sa akin. Pakiramdam ko, may utang ako sa kanya. Sa hinaharap, sabay nating babayaran. Ngayon, dapat kang maghanda upang maging bago kong asawa. Bilis, bilis, bilis! Isabit ninyo ang lahat ng pulang sutla. Inutos ng prinsipe, ang kasal na ito ay dapat gawing napakaganda at marangya. Siyempre naman, ang ating prinsesa ay ang Countess Anle at bayani na nagligtas sa dakyan. Paano magiging maliit ang ganitong okasyon? Nagtagumpay ka sa mga dakilang gawa? Matanda na ako. Gusto kong ipasa ang trono sa iyo. Natatakot akong hindi ko kayang gampanan ang tungkuling ito. Ahaha. Huwag ka nang magpanggap anak. Sa iyong kakayahan at tapang, tiyak na mamumuno ka sa dakilang tiyan, patungo sa kasaganaan at lakas. Hari, pinahahalagahan ko ang iyong pagmamahal, Hari. Pero ayaw kong maging emperador. Sa aking buhay, gusto ko lang makasama si Raner, mamuhay ng mapayapa. Ay, ikaw, pilyong bata ka. Lahat ng tao ay nag-aagawan. Ang tronong gusto ng lahat, ikaw ay tumatanggi. Iniiwasan mo ito ng todo. Sa aking mga mata, ang lahat ng kayamanan ng mundo ay hindi kasing halaga ng kay Raner, ang bawat ngiti at hibik. See? Hindi ito ang inyong hangarin. Hindi ko kayo pipilitin. Kayo ay talagang hindi dapat nakakulong sa palasyo. Ang trono ay hindi mo kailangang kunin. Pero ang selyong ito ng militar, kailangan mong taglayin. Ang hukbo ng dakilang tiyan. Ikaw ang mamumuno sa kanila. Hari, masyadong mabigat ang kapangyarihang ito. Ako, Kunin mo, protektahan ang mga mamamayan, at protektahan din si Raner. sundin ko ang iyong utos. Ipagtatanggol ko hanggang kamatayan, ang kaharian at mamamayan ng dakilang Qian. Hindi ko bibiguin ang iyong tiwala. Raner, ang iyong ina na si Su Qingyao. Siya ang pinakamamahal kong babae sa buhay ko. Noon, nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng iba. Hindi ko siya naprotektahan. Ito ang sa buong buhay ko. Pinakamalaking pagsisisi, araw at gabi, ay nagpapahirap sa akin. Ipinagkakatiwala ko ang hukbo kay Jinning. Ibig sabihin, ibinibigay kita sa kanya. Sana ay maging masaya ka. Huwag kang mag-alala, Hari. Gagawin ko. Kapag nakita ni Inay ang kapayapaan at kasaganaan ng Qian, tiyak na matutuwa siya para sa iyo. Inay, bukas na ang kasal ko. Ang pangalan niya ay Mu Jinning. Siya ay isang napakabuting tao. Para sa akin, handa niyang isakripisyo ang kanyang buhay. Huwag kang mag-alala, Bienan. Hindi ko siya pababayaan sa buhay ko. Saksi ang langit at lupa, patotoo ng araw at buwan. Inay, napakasaya ko. Ang mga nanakit sa atin, nagbayad na sila ng halaga.